Noong July 2025 pa ito nangyari sa account ni Kabayan, pero dahil nga nagsawa na siya sa kakapollow up at kakahintay ng update at kakatanong sa bangko na wala namang sagot, kaya nag-share na siya sa social media para sa awareness ng lahat ng may mga bank account. Dahil pwede palang malimas ang lahat ng pera nyo sa iba't ibang mga bangko nyo dahil lang sa tawag ng isang BDO scammer. At ganito din ang nangyari sa isang Pinay teacher sa Pilipinas na may tumawag lang sa kanya at alam lahat ng impormasyon niya, pati ang credit card na paparating sa kanya, which is dapat bangko lang ang nakakaalam ayon sa kanya dahil confidential yan ng bangko. Story time of how I lost $500,000 in just one call. It's so hard for me to talk about this, but I know I have to spread awareness. Kung meron kayong existing account with BDO, mag-isip-isip na kayo. On July 9, 2025 at approximately 4:21 p.m., may tumawag sa akin and nagpakilala siyang representative ng BDO. She was asking me kung na-receive ko na ba daw yung bago kong card. For context, around 2 weeks prior to this call, tumawag talaga sa akin si BDO para mag-offer sa akin ng JCB card and I said yes to it. Another context, around August last year, in-offeran din ako ni BDO ng American Express credit card and I said yes to it, tapos pinadala nila sa bahay. Again, I did not apply for it. BDO just offered it to me and I said yes to it kasi at the back of my head, nasa sa akin naman kung i-activate ko yung card or hindi, diba? So when they offered me the JCB card, naisip ko wala namang mawawala sa akin and sakto meron kasi akong upcoming trip to Japan. The caller introduced herself with a full name and an employee number. And then, nag-offer siya sa akin ng promo where yung rewards ko daw pwedeng ma-convert into vouchers or cash. She accurately stated my full name, full address, mobile number, and even yung bank branch ko, alam niya. This shows na meron siyang prior knowledge and access sa personal details ko which are supposedly confidential from BDO. She then guided me through several transactions, asking me to list down the reference number she provided. She even promised to email me receipts afterward. Pinapili niya pa ako ng promo items such as tumbler, umbrella, or bag. At no point during the call did I provide any OTPs or passwords. Tinanong ako ng caller kung meron daw ba akong ibang banks and na-mention ko lang na meron akong China Bank and Union Bank. After the call ended abruptly, syempre chinek ko yung mga accounts ko and I found out na nawalan na ako ng access sa BDO, China Bank, and Union Bank. So of course, ang pinakaunang step dito is to call all 3 banks right away and pina-freeze ko lahat ng accounts and credit cards ko. I lost 200,000 sa UB, 100,000 sa China Bank, and 159,000 pesos sa BDO with a total of 459,000 pesos. Actually, mas malaki pa nga dapat yung total kung nag-push through lahat ng transactions using my Amex card. Kaya ako na-mention kanina na it's really hard and heavy for me to talk about this. Kasi, ang hirap talaga. Tingnan mo, naiyak pa rin ako pag naalala ko. Grabe, nanginginig pa rin yung kamay ko. Di ako makapag-makeup bigla. Yung perang inipon ko pambayad ng renta ko, nawala. Kahit yung payroll account ko, hindi siya pinalagpas. Never kong ginalaw yung payroll account ko na yon kasi nga iniipon ko nga, so kahit piso wala akong binawas doon. Hindi pinalagpas. And yung pinaka-savings ko, nabawasan siya ng sobrang laki. On top of that, nagamit pa yung credit card ko. Na hindi ko maintindihan kung bakit kahit most of them na-deny, merong 2 transaction na nag-push through na umabot sa almost 10k pesos. Of course, nagpasa ako ng mga dispute paulit-ulit sa 3 bangkong yon and lahat sila paulit-ulit din akong dininay. Sabi nila kaya daw denied yung dispute ko kasi authorized daw yung transaction kahit may mga inattach naman akong proofs na wala talaga akong binigay na kahit na anong information. It took me this long to post about this because I want to make sure na nalapitan ko na lahat ng pwede kong lapitan bago ko idaan sa social media. Nakailang pabalik-balik na kami ng police station and kahit sa BSP, nagpunta na rin kami. When my friend and I went to BSP, ang sabi nila sa amin, sila yung magme-mediate between me and the banks. Sabi nila, within 15 working days, dapat makareceive na ako ng response. Tapos kapag wala daw, mag-follow up lang daw ako sa kanila. Believe it or not, lahat yan nagawa ko na. Follow-up ako ng follow-up sa BSP regarding my counter-arguments. Dumaan ng 15 days, another 15 days, another 15 days, and wala na talaga akong na-receive na any updates from them. Almost every other day, nagsisend ako ng email sa kanila to follow up, pero wala. As in, 0 response at all.
I really didn't want to reach this point because of course, I don't want to go viral because of an issue. It's just that at this point, hindi ko na alam kung kanino mag-reach out. Kaya ko siyang palagpasin kung 10-20,000 pesos lang yung nawala sa akin pero ito halos kalahating milyon. Ilang taon yon ng pag-iipon and pagsasakripisyo. In a snap na wala lang siya. Let this be an awareness and lesson din na please mag-iingat kayo. Kung hindi nyo naman gagamitin yung card nyo, might as well lock it sa app. Magtira kayo ng isa or dalawa na walang online banking. I know it's a bit hassle kasi kapag kailangan nyong mag-withdraw ng pera, kailangan nyo pang pumunta sa bangko or sa ATM machine. But if that's the only way para mas maging secured yung pera and other assets nyo, ano ba naman yung konting hassle, diba? Ito yung teacher na nalimasan ng pera sa BDO account niya sa Pilipinas dahil lang sa tumawag at nagpakilalang taga-BDO na alam lahat ng impormasyon niya, pati yung credit card na paparating sa kanya. Niyayang pa rin ako sa alagang yun. Taganap kami ng isang legit na bangko. Akala namin safe. Biniwa sa dami ng account ko. Almost 5 accounts. Nag-close lang ako ng na-close ko na yung checking account ko. May iwan pa akong 2 credit tsaka 2 savings account. Ba't ganito video? Marami kayong naluloko sa mga customer nyo. Hanggang hindi pa po ako nakakaibihis. Actually guys, ilang araw na pong siguro gustong-gusto akong i-hack. Ilang araw na po may tumatawag sa akin pero ilang araw ko na rin hindi na-entertain yung isang araw kasi po busy po ako nung time na yung nag-ayos ng papeles. Until such time na tinawagan ako nag-offer ng credit card, which is the credit card nagiging gold na po yung ordinary kong credit card. Yun yung pay gold. Tapos po, dumating sa akin yung credit card. Alam din po ng teller, ng customer service po siguro ng video yun. Pero gamit po is number lang. Alam niya po na parating. Kasi sabi niya po sa akin, dumating na po ba credit card? Sabi ko, hindi pa po. Sabi mo, sige, tabayanan mo na lang. Darating po yung credit card. Tapos po, after po nun, siguro mga, ano po ngayon, Friday, Tuesday, mga Tuesday po. Tumawag ulit sa akin, ma'am, dumating na po credit card nyo. Opo kako. Tapos sabi niya, ano pa po ba aside sa credit card na pinadala po namin sa iyo? Ano pa po yung card nyo? Big, pwede po bang ibigay nyo po sa akin yung account number? Sabi ko, busy po ako, hindi ko po may ibibigay sa inyo. Kanina po, nagpakilala sa akin. Siya daw po ay si Christine Lopez. Ayan po. Christine Lopez. Ang BDO employee number niya po is 116. Ayan po. 116 _ AR005. Siyempre, sino ka pa namang taong talagang manluloko ka? Bibigay ka ba ng totoong number? Siyempre, hindi. Ito po yun. Around 3:22. Kasi may klase po ako ng alas 3. Tamang-tama, yung palabas na po ako sa klase. Tapos, na-entertain ko po siya. Kasi ang offer niya po sa akin, i-waive daw po yung annual fee ng credit card. Although yung annual fee na nabigay sa akin noon, nakaraan na unang credit card is 200 per month. So, gusto niya i-waive. Sabi ko, sige po, paki-waive. Sabi niya, sige ma'am, kailangan ko po transaction. Kailangan ko po ma'am ng validation. O di kay confirmation, i-validate ko po yung account niyo po muna. Tapos, nung time na yon, sabi niya, ma'am, bibigyan niyo po ako ng username. Sabi ko po, hindi ko po alam kung ano username ko. Even though na alam ko po talaga username ko. Tapos sabi niya sa kanya, sige ma'am, isi-send ko po sa inyo yung username niyo sa email niyo po. Sabi ma'am, tama po ba? Email niyo ito. Binanggit niya po sa akin. Tapos po, ayan po isinend niya po yung email, yung kanyang credit card, sinend niya po sa email ko yung username ko. Although totoo. Ayun. Ayun po yung username ko. Lakasan ko nga po yung brightness.
Ayan po username ko. Ayan o, BDO Online Banking. Ito po talaga nagdo-notify sa akin kapag any updates. Ayan po, ayan. Ayan po yun. Ang nakalagay po doon, ayan. Username ko is Margarita3140. Ayan po yung password. Kaya nagtataka ako. Confirm BDO nga po to. Kasi nga po kako, alam niya yung email address ko. At saka even doon sa email address ko, nandun naka-indicate username tsaka password. Tapos pinakonfirm sa akin, ma'am, ito po ba username mo? Tinipe niya, ma'am, hindi ko po kailangan ng password nyo. Username nyo lang po. Hindi, alam niya, pinakonfirm sa akin, Margarita3140. Sabi ko, upo. Tapos maya-maya, sabi niya, sige ma'am, hala ma'am, matakal ka na pala na sa credit card, may voucher po akong ibibigay sa'yo. Alam mo ma'am, almost 87,900 na po ang nagastos niyo po sa credit card niyo. Tapos kaya makukuha niyo pong voucher is una po, nasa 87. Tapos po, yung bagong account niyo po, kasi bagong activate, meron ka pong 2,000. Kaya sabi niya po sa akin, ma'am, 10,000 po to. Pero ma'am, mag-charge po ako ng 50 pesos na transaction fee. Sabi ko, sige po. Until such time, ginagawa niya na po yun. Nakuha na niya yung account ko, username ko. Tapos po, nagtataka ako. Sinabi ko po sa kanya, bakit ka ako na-update na ma'am yung BDO account ko? Hindi ko makita eh. Sabi ko, ma'am, bakit na-update ma'am yung account ko? At saka po, ma'am, hindi ko po nakikita ang aking online banking. Bakit nakalock? Ang sabi niya, sige ma'am, tatapusin ko lang po. Ipa-fund transfer ko lang po sa inyo. Ipapasok ko po yung transaction ko po. Doon po sa account niyo. Saan niyo po ba gusto? Maliban po dito sa account niyo na to. Saan niyo po ba gusto? Nakikita niya lahat ng account ko po doon. Tapos, doon po ako nagtataka. Bakit ka po, ma'am, mayroong nag-send sa Paymaya? Ayan, sinabi ko po sa kanya yun. Napakalakas ng loob niya. Ayan, bakit ka po may nag-send sa Paymaya? 9,700. Tapos po, bakit meron din po kakong fund transfer na 56,000? Ayan po Ba't ka may 56,000? Ayan. Doon na po ako nakutuban. Sabi ko, hindi na to tama. Sabi ko, hindi na po to tama. Eh, wala po akong dalang ATM. Kasi nasa school po ako, hindi ko naman niya kailangan dalhin yung ATM na yan. Lahat ng ATM po na yan. Kasi yung ATM na yan is for our savings. Kaya sa bahay lang, just in case na kailangan, saka lang po namin withdrawin. At saka yung passbook dito sa bahay sa taas. Yung pong ATM ko po, sa bahay namin sa baba. Tapos po, doon ka na nakikita sa text. Unang tinransfer niya po is 19,800. Pangalawa po is 9,900. Pangatlo po is 9,800. Pang-apat po is 9,700. Isa po, nag-try lang po ng 1,000. Tapos po isa, ayan po, 9,600. Tapos nilock niya na po yung account ko. Nalock niya. 9,600. Tapos po, 20,025. 20,025. Ang total po lahat nito is nakakulungkot. 99,850. BDO, ano ba ginawa niyo? Paano niyo ito nagagawa ng transaction na to? Paano niyo gawa ng solusyon na to? Buti ka may natira pa. Panindro ko na rin. Pero natatakot ako dun sa credit card ko. Baka magtuloy-tuloy mo yung balance. Tinanong pa niya ako, ma'am, teacher ka. Opo ka ako, teacher ako. Pero tatag-tag ako ngayong araw na to. Sana, BDO, bibigyan mo ito ng solusyon. Oo, naka-report na rin ako. Nag-withdraw na ako ngayon. Titry ko ng ATM. Meron pa palang laman. Pero yung amount na yun, napakahirap kinapin. Pinaghihirapan ng asawa ko yun. Pinaghihirapan ng asawa ko yun. BDO, parang awa nyo na. Bigyan nyo na ng solusyon yan. BDO, hindi lang para sa akin, pero sa iba niyo pong customer. Pati rin pala kapatid ko nasa Saudi. Nakapagin.
So please, sa mga may account sa ATM, unahan nyo na. May account sa video, ATM, ano, passbook, withdrawin nyo na. Withdrawin nyo na. Sila lang din mismo. How come kasi alam nila yung online banking nila? At saka alam yung information natin. At bakit nakaka-update sila na kung ano meron tayo? Video. Kahit anong branch, basta video, bigyan nyo na ng solusyon yan. Ano mga sakit? Oo, pera, hirap hinapin yun. Pinaghihirapan yun. Pero salamat pa rin. Pero hindi mo kasi naisip na ipa-transfer lahat ng isang buong pera na yun. Pero bakit? Guys, a sort of advice, a friendly advice. Lahat pong nang may account, i-withdrawin nyo na. Hanggang nung una, di ako naniniwala. Actually, yung asawa ko nakaraang araw, nagsabi niya, withdrawin na natin yan. Sabi ko, wag, kasi na-update ko naman. Pala, yun din pala mangyayari. I-withdrawin ko lang din pala, nagkulang na ang laman. Almost 99,850 nang nawala. Ilang buwan na sinagsisikapan din ang asawa para makatabi namin yan. Kaya, Lord, ikaw na bahala sa mga taong mapanluko. Ikaw lang tama bahala sa mga taong hindi maganda ang kanilang intensyon. Kahit ako, parang natatakot na rin maglagay ng malaking pera kahit sa ibang bangko. Dahil isang pagkakamali mo lang pala na matawagan ka ng BDO scammer ay pwedeng malimas ang bangko nyo kahit hindi ito BDO. At ang nakakalungkot dito, ang gumagawa lang niyan ay kapwa natin Pilipino.